Gamit ko pala on my lips yung binili ko na lipstick sa Vietnam. Ito, yung mga Vietnam beauty products, if ever napupunta kayo ng Hanoi, I'm not sure if it's the same with Saigon or Ho Chi Minh. Pero sa Hanoi kasi, yung Vietnam beauty products daw nila doon na brand is Lemonade. So when I went there, I'll try to insert yung clip na yon. Naghahanap talaga ako ng mga skincare and beauty products. Ito yung nagustuhan ko. So super nice nung liquid lipstick nila. Ayan o. It doesn't feel sticky. Like semi-matte pero sobrang soft and smooth niya sa lips. And meron siyang kasamang brush. Aside from the foot applicator. Tapos, yung kulay niya, although it's not the same as the one sa tube and sa box niya, feeling ko red na red, pero hindi pala. Nagustuhan ko talaga siya. And this one is like 350, less than 400 pesos pag kinonvert. And yung shade niya is 2020. Hindi ko alam bakit may nakalagay na 5 years 2020 dun sa box niya. But it's the perfect couple lip. Super nice. And in fairness ha, long wearing naman siya. Like, hindi siya katulad nung NARS. Hindi siya kasing tagal or long lasting nung NARS liquid matte. But kahit kumain ka, even tinapay, kanina nakadalawang tinapay ako and kape, still meron pa din staining effect and may naiiwan. Yung sa inner lang yung nawawala. So this is my second touch up for today. And then since naupos na yung dry shampoo ko from Beautyroom sa Thailand, eto, bumili ko yung sa bench. Ito naman yung ginagamit ko even before nung hindi pa ako nagta-Thailand. And this one smells so good. However, hindi siya kasing long-lasting yung ginagamit ko from Thailand. So, pwede na din. Like, magkano ba to? Less than 200 pesos lang yata to. Not bad. So, yun yung ginagamit ko sa hair ko. Kasi minsan, pagpapasok, maglalakad ako sa mga arawan. So, yun. And then, gamit ko na yung pabango. Sadly, nakatatlong spray tayo just for today. Half day pa lang, nakatatlong spray na. Kasi nga, nawawala din agad yung scent niya.
115. Nag-laundry lang ako. Naka 20 kilos tayo. So, 8 kilos is around 80 pesos. Tapos wala silang stock ng sabon sa Downy. Nakalimutan ko din magdala. So, may 7-Eleven dito sa tapat. Bumili na lang din ako. Then, nag-withdraw din ako. After ko dito, mag-coffee tayo. So, dito lang ako nag-park sa may labas. Tingnan niyo yung harapan ko. Yan, cheap. And then, meron akong katapat na salon. Diyan ako yan yung part na yan. Diyan ako nagpalinis ng nails. Meron ako nakitang coffee shop na 24 hours dito sa Mandaluyong. Pancho Cafe yung pangalan ng coffee shop na pupuntahan natin. Dito lang siya sa may paikot ng Mandaluyong City Hall sa may Silo ba yan? Anyway, so I'll get back to you later. Pakita ko sa inyo yung tsura sa loob. Pero na-vlog ko na din yun eh. Dun sa previous vlogs natin. And kita lang naman siya sa Facebook. Kasi naghanap ako ng laundry na malapit na 24 hours din. So I think safe naman dito sa area. Nilagay ko na lang yung address nila. Meron sila na parang sila yung gagawa or kung gusto nyo kayo yung maglalaba. Nag-grocery kami ni Katie and then bumili kami na to sa Glorieta. Oh, sarap. Tiramisu.
mag-walk tayo at least 5 kilometers. Although kauwi ko lang din. And naka 3 kilometers tayo. 3.28 to be exact. Pero nag-dinner kasi ko. So gusto ko lang din mag-walk and mag-run. So warm up muna tayo. It's almost 8 PM na.